Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Nabuksan ng kwento sa ugnayan ni Miguel at Eliza. First, kilala mo naman ako, I'm not for something like that. That's not me. Kasi I'm not really showy when it comes to... Nakilala ko po siya sa taping po, kuya. Parang maganda po siya, kuya. Naramdaman ko po, kuya, na gusto ko po siya nung times na nawawala po siya. Hinahanap-hanap ko po siya, kuya. If you're happy nga, okay na. Ano ba nararamdaman mo? Para sa akin, sa atin, di ko alam. Sinisipat Nung nakasama ka kita dito, I don't know, I felt more. Ba't ba kasi ang ganda mo? Ngayong gabi, ang pagpapatuloy ng kwento ng pagkakaibigan. I hope I can still have a chance sa'yo. My feelings are stronger for you now. Mas kinabahan pa ata ako kasi sa mga task natin kayo. Ano ba agad? Good talk. Yeah. Talk to ba si Miguel? Oo. Ikaw, torpe ka ba? Oo. Hindi naman. Oo. Paano mo nasabi? Wala lang. Ay, hindi denial lang pala. Yan at iba pang kwento ng mga kabataang Pinoy dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Habang nagkakasiyahan ng housemates, isang video ang pinilabas ni Kuya. Whoa, 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 whoa! Yeah. I knew it! ROTC, bro! Sino ba yung nasa video? Ako po, Kuya. Sabi ko sa mga housemates, housemates, yan, error lang at. Legit ba ito? No one did camera. Kasi hindi ko alam kung pinapanood siya. Pero baka Kuya, grabe naman po yung video na yun. 3 years ago, 4 years ago. Sino ba yan? Para lang tayong laruan, no? Pero yung ano lang. Miss ko po actually, Kuya, mag-firing with my dad. Yung dad ko po yung kasama ko po dun sa video na yun. Nag-start po ako mag-firing when I was 10 years old. Kasi po yung dad ko po, dati po siyang part po siya ng Philippine team, Philippine Gun Team, Kuya. Last year, Kuya, dun po ako nag-focus talaga sa firing kasi sumali po ako sa competition. And then, nanalo po ako ng first runner-up po ako. I knew it! It's someone's clip, bro. Si Eliza. I knew it! It's someone's clip, bro. Si Eliza ata yan eh. Babae yun eh. Babae yun. Hindi, morena. I knew it! Kuya, pa-open po. You know you don't have a good poker face. Maya-maya pa ay dalawang magkasunod na video pa ang ipinakita ni Kuya. Si Joshua Garcia po. Uy! Anton! Hala! Hoy! Malamig ka! Ang baby boy! Kasama ko po si Papa na tinuturuan akong martial arts po. Everyday po kami nagma-martial arts with my dad po, Kuya. And doon ko po natutunan yung style niya. Ulit? Wag na! Ba't mo binubugbog tatay mo? Angas mo to. Si Lela tanong-tanong pa sa akin. Sino yan? I'm really close to my dad po talaga. I'm a daddy's boy po talaga, Kuya. He's my best friend po talaga, Kuya, and my superhero. Gusto mo rin ba maging action star? Katulad niya? Opo, gusto ko po maging action star. Sige! Ayos! Cool! You're so cool! Papanood ko po yung mga eksena ng tatay ko po. Nang napanood ko po yun, na-amaze po talaga ako. And nung bata po ako, I was like doing fight scenes with my friends, yung kunya-kunyari lang po. Yan na yun, na-enjoy ko po yung action. House fight. Someone told him po na mag-try po siya maging fight director. So yun, sinubukan niya po yun and
it went well. Naging good fight director po siya, kuya, and I admire him so much. And siya po yung isa sa inspirasyon ko na maging katulad niya. Gusto ko rin po maging fight director one day and a great actor like him. Dang, bro, I'm heavy. Ooh. Okay, babasa ko siya sa Confession room. Alright, boys. Matapos mapanood ng mga video, ipinatawag ni Kuya sina Lela, Heath at Anton sa confession room. Kaya ko kayo ipinatawag dito dahil ang bawat isa sa inyo ay may special action skill. Dahil dyan, kayo ang magiging leaders ng ikatlong weekly task. Nga ang harapin ng ating housemates ngayong linggo at pamumunuan yan ng mga kapwa na may karanasan na sa self-defense and martial arts na sina Lela, Anton at Heath. Pero ang malaking katanungan ay, ano kayang pasabog ang inihanda ni Kuya para sa weekly task na ito? Yan ang dapat nating alamin. Hello Philippines, hello world, at magandang gabi sa inyong lahat. And hello, kapamilya and kapuso all over the world! Ako ay nangamula sa maaksyon at kapanapanabik ng weekly task. Ibang genre naman ang susunod nating kwento dahil sa namumuong pagkakaibigan ng tatlo sa ating housemates. Yan nga ay sina Miguel, Eliza at Marco. Naku, ano nga bang eksena ang namamagitan sa kanilang tatlo? Narito ang kwento. Pagpasok pa lang sa loob ng bahay ay hindi na maitatanggi ng ilan sa kanila ay may koneksyon na sa labas. Actually, marami na pakilala dito eh. Yeah, si Miguel, first ever TV show ko dito sa ABS. Siya yung brother ko. Sobrang bata ko pa. Hindi pa ako marunong umiyak. Sinong pinaka-close mo na housemate? Pinaka-close mo na housemate dito. Carmel talaga. Crystal, right? Ikaw, hindi pa masyado. Ikaw parang 50-50. Ako? Marami pa tayong dapat alamin sa isa't isa. Yeah. Sino naman yung gusto mong maka-close or gusto mong makilala dito sa housemates? Si Miguel. Pero nagkasama na nga rin kayo doon sa... No, oo. Mas nakilala ba? Miguel. Ano Miguel? Hindi. Nagkakilala po kami nung sa taping ko po, kasi meron pong scene po doon, kuya, na magkakasama po kami, tapos nandun din po si Miguel. Ayun po yung first kita po namin, kuya. Pero sa paglipas sa mga araw, hindi din maiiwasang may mabuong bagong pagkakaibigan sa pagitan ng ibang housemates. Ano ba story mo? Parinig mo nga. Ha? Tahimik ka, so I'm curious about you. Tahimik ka, kaya curious ako sa'yo. Hindi ka naman paano kaiyak later. Si Eliza talaga, kuya. Sa kanilang lahat, si Eliza yung madalas kong nakakausap. College ka na? Hindi, di pa akong mag-aaral. Nag-stop ka muna? Dude, ako, feeling ko... Tutuloy-tuloy ka. Hindi. Like, feeling ko after this, I'm gonna take a year. Like, 1 year lang. Gap. 1 year gap. Yeah. Sabihin na tayo mag-college. Yeah, pwede naman. Si Marco po kasi sobrang bait niya po. As in, kapag kasama ko po siya talaga, kuya, wala na po akong ibang iniisip. Like, kung ano po yung nasa paligid ko. Hindi ko na po yung napapansin, kuya, kasi at peace po talaga ako kapag nakakausap ko rin si Marco. At saka sobrang komportable po ako sa kanya, kuya. Sino dito? Yung nakikita mo. 1, 2, 3, ulit. Potential. Potential partner. Sige. Potential. Tatlo, actually. Stop moving! Si Inigo. Si Miguel. Tsaka ikaw. Talagang mas nagiging malapit na kami sa isa't isa, lalo na mas malalim at mas nakilala ko sila ng mas malalim. At ikinagagalak ko yun, kuya, kasi yun naman talaga yung gusto ko. Ang ibang housemates, hindi na maiwasang mapansin ang mas lumalalim na pagkakaibigan ni Marco at Eliza. Dediretsohin ka namin. Mima mo. Mama ko. Mama mo. Ano? Wala.
Kylie, tayo lang to. Kami to, oh. Kami talaga to. Outside world. Di ba? Teka, kami lang to and the whole universe. Ano nga? Isipin mo na lang, isipin mo, mag-best friend pa yung dalawa. Oh, yun. Best friend ko rin naman yung isa, si mama ko. Kailan kayo naging best friend? Pagpasok. Ay, we. Hindi. Day one. Ito lang, sa amin lang, just be careful. Hindi ka namin pipigilan sa kung sino yung gugustuhin or kung kanino ka magkakagusto, but just mag-ingat. Kasi si mama mo, syempre hindi naman, before pa siya pumasok dito, hindi naman talaga kayong dalawa ang ano. Just be careful din. Not in that aspect as well, but just be careful in general, especially personally. You have to protect your heart. You're not supposed to give it to everybody. It's supposed to be earned. It's supposed to be pursued. Let them come to you. Huwag ikaw na malapit sa kanila. Because you're a woman. And a woman is treasure. Gold yan. You know. Susunod! Sa aming dalawa, ang hindi sigurado siya. Tapos naging sigurado siya, pero hindi na ulit siya sigurado. Siyempre, patagal na patagal. Yung isa, mas nangingibabaw sa akin yun. Nang makakuha ng pagkakataon, kinausap ni Miguel si Eliza at inalala kung papaano sila nagkakilala. Tapos hinanap ko talaga yung dump ko. Sabi mo, nakita mo lang. Hinanap ko talaga. Siyempre, na-meet ko na po siya. So, finalo back ko po, kuya. Tapos, nag-chat po kaagad sa akin si Miguel. Totoo ba? Eme? Sir, tapos matagal tayo hindi nag-chat. Bigla po siyang hindi nag-reply sa akin. E di, nung nag-birthday po siya ng August 26, e di binati ko po siya. Tapos, ginantihan ko po siya, kuya. Nung nag-thank you po siya, di ko na po siya nireplyan. Tapos, ayun, nag-chat po ulit siya nung September. Sige, sabi ko, baka ayaw mo sa akin, gano'n. Oh. So, hindi na kita ulit kasi hindi naman ako gano'n. Si Miguel po kasi, kuya, maano siya, mahilig po siyang bumanat pag magkausap po kami. So, sa akin, parang ang gara naman po kung babanat siya ng mga gano'n, tapos bigla po siya mawawala. Siyempre, ayun, nawawala na rin po ako ng gana kasi hinihintay ko rin naman po siya na sabihin sa akin kung ano po ba talaga ako sa kanya, ganun. Pero nag-react ka lagi sa story ko. Nag-react ka lagi sa story. Nag-react ka lagi sa story ko. Ikaw? Nauna ka. Noon na ba ako? Nauna ka. Okay. That's why I reacted to all your stories. Nakasama ka. Pero pinipili ko lang yung kasama ka kasi pag hindi ka kasama, hindi yun special. I was overwhelmed po, kuya, kasi mabilis nga po yung mga pangyayari po. It was all new to me po, kuya, and I was overwhelmed po by what I was feeling po that time, kuya. Hanggang sa lumalim na ang pag-uusap ng dalawa. So I talked to you kasi I thought makukuha ko yung a straight answer. That's what I want. I'm not pressuring you. Kasi I always think of you eh. Lahat buong pagsasama natin, I only thought of you. Naisip ko naman din yun. At saka, may pakinaman ako sa nararamdaman mo. Pero kasi sa akin, ayoko, hindi ko pa talaga kaya. As in, no. Can you tell me why? Kasi nga gusto ko nga muna maging sigurado. Ayoko talagang magbitaw na kahit anong salita tapos pagsisisihan ko bigla. Ayoko naman mag-give up like this also. Why? I'm sorry, why? Nagigilty ako. No, don't be guilty. Tsaka I feel bad. Why? Kasi hindi ko nabigay sa'yo yung sagot na yung nahanap mo. No, it doesn't need to be a sagot. I just want to know. When you feel happy, I'm also happy, whatever it is. Okay? Huh? Promise. Maya-maya pa, si Miguel nag-aya muling makausap si Eliza. Sorry na-pressure ka kanina. I'm a hypocrite kasi sinasabi kong I won't force you, but I was forcing you kanina. So yun lang, I just wanted to say sorry. As in, promise. Okay lang. It's been bothering me kasi you cried because of me. Pero okay lang. Huwag kang mag-sorry. Di mo kailangan mag-sorry. Need someone to talk to.
whatever I'm doing, I'll be there. Maya-maya pa, Don't overthink it na if you ask me something na I'll do something like this. Like, it's better being honest than not knowing the truth. Masakit pa yun kasi sa you being honest. Like, you don't have anything to say. Thank you. Tsaka sorry ulit. Okay. Kung tila bumabalik ang closeness sina Eliza at Miguel, unti-unti ring napapalapit ang dalaga kay Marco. Ihalo ko to sa mayonnaise. Japanese mayo. Ayaw ni Ellie. Anong gusto mo? Yung spicy mayo. Hindi siya so spicy. Hindi, kaya ko magmanghang. Para sa'yo. Ano ba yan? Laban. Maya-maya pa, si Marco pinatikim ang luto kay Eliza. Tikman mo lang. Go lang. Malay mo, magustuhan mo na ngayon. Mainit. Umuusok pa. Hindi masarap na. Pinatikim ko na yan sa'yo eh. Ito gusto yung mayo? Ha? Dito naman ka. Kaya nga. Wala masarap. Samantala, si Miguel nakakuha ng suporta mula sa mga kaibigan ni Eliza. Anong plano mo? Ano naiisip mo for now? Hindi ko talaga. You have to make it clear para malinawan si Ellie. And then, ikaw na lang mag-start to make the air clear and breathable. You did. Pero naniniwala ka. Oh, I think. Ayoko dito. Oo. You might be too late kasi pag hindi mo... Yeah. Ano nasa mo? Thank you. Ako magpupunan sila dapat eh. Naunahan mo lang ako. Tagal mo eh. Wala ka tuloy. Magpunas. Alam ko naman talaga eh. Hindi talaga. Naunahan naman na talaga ako. Kaya nga ngayon, Pinanasok I know eh. my plan. Ano na magpunas? Wala. Gawin mong clear intentions mo para maramdaman mo ni Ellie. Te, bakuran mo kung kinakailangan. Totoo, bakuran mo. Kung iparamdam sa kanya na Ellie gusto kita, akin ka. Yun! Hindi talaga. Hindi yung ipapamigay mo, hindi yung bigla-bigla ka nag-give Ikaw up. masaya naman siya. Te, masaya nga siya sa'yo. Gusto lang niya na makuha yung mga tatanggapin doon sa'yo. Ay, hindi ko ba kaya yan. Hindi kasi ako ganun tao. Basta you have to answer. I'm not sure. Think of it. You have us, bro. Gago tayo ng tactics. Hindi talaga. Timigi kami dito. Okay. Favorite niyang flower rose. Tapos mahilig yun sa cookies. Sige na, mag-bake lang ako. Habang si Eliza nagbahagi ng pagkalito sa sitwasyon kay Marco. Nagugulan ako. Dati, sa aming dalawa, ang hindi sigurado siya. Bago ko pumasok dito, ang hindi na sigurado ako. Tapos naging sigurado siya, pero hindi na ulit siya sigurado. Gets mo? Yeah. So ako, syempre patagal na patagal. Yung isa, mas nangingibabaw sa akin yun. Ako? Putik. Oh. Nakikita mo ba ako as kaibigan? Lang. No. Best friend. Yun yung sagot ko. Of course, no. Ayoko lang may masira. And syempre, Miguel, he is my friend. I respect what you guys have. Yung mga na paparamdam tsaka napapakita niya sa akin, ayun yung hinahanap ko sa'yo noon. We're happy now. I'm happy. Okay. So, go with what you're happy. And don't think how I'll feel. Of course, I don't want to let you go. What do you want me to do? Hindi ko alam. Sa paglipas ng araw, si Miguel tila hindi matahimik sa pag-iisip tungkol kay Eliza. She told me I was special to her also. Pero parang hindi ko nararamdaman. Kasi baka nakikita niya din na close ka. Nare-reciprocate mo ba yung binibigay niya? Hindi, di ba? So, kung ako yung nasa sitwasyon niya, isipin ko, close ka. Gets? Yeah. Pero kung parehas kayong like nagre-reciprocate, ayun, walang problema.
Matapos makausap si Rave, si Miguel nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin si Eliza. Of course, I see you every day. I feel like those feelings, or it's getting stronger. I got to learn a side of you that I never really knew, that made me feel stronger for you. Yung mga sinasabi ko ngayon, I might be too late, but I'm happy I got to say it to you. My question is, what's making you feel mabigat ngayon? Siyempre sa akin magulo kasi ayun na, nawawala na nga yung kung ano yung nararamdaman ko sa'yo tapos biglang makikita pala kita araw-araw. Diba? Tapos, ayun nga, siyempre ako may nakikilala ko dito. Ayun, siya. Yeah. Ayun, lahat naman nakakapansin na parang ayun, araw-araw. Parang, ayun, may sarili kaming mundo. Nag-uusap kami ng tungkol sa mga bagay-bagay. Tapos kasi, siya, sobrang showy niya. Sweet siyang tao. Pero kasi, yung mga napaparamdam tsaka napapakita niya sa akin, ayun yung hinahanap ko sa'yo noon. Magulo yun para sa akin na lagi ko iniisip bakit ayun yung hinahanap-hanap ko sa'yo noon. Bakit ngayon mo pa lang gagawin kung kailan. Siguro nakikita mo na kasi na. No, it's not that. No? Okay. Pero yun. Okay na yun. Lumalapit na yung loob ko sa iba. Bakit ngayon lang? We're happy now. I'm happy. Okay. So, my is to make you happy. Just go with what you're happy. And don't think how I'll feel. Of course, I don't want to let you go. If yun yung magiging happiness mo, then I'll do it. Yun lang yung nagpapabigat siguro sa akin. What do you want me to do? Hindi ko alam. Isipin mo sarili mo. I can't do that. Bakit hindi? If I do that, I'll still go for you. Should make you not happy. No, I just want you to be happy, yeah. So kung hindi yun yung magpapasaya sa'yo, why would I do it? Pero if I still have a chance, I'll do it. Do I? Hindi ko alam. For me, what I feel, your doors are closed na. Kasi whenever I try to talk to you, you just can't look at me, you don't speak to me that much. Are they closed? No. No. So, can I still get to know you more? Oo naman. Kasi ako gusto ko rin naman kita makilala pa. But it's not gonna make things harder for you. Parang siguro, hindi naman. Ata. Kasi of course... Pero yeah, hindi. No. Okay, I'll say my final words. I hope I can still have a chance sa'yo. Because my feelings are stronger for you now. And I'm sure na, 100%. I'll try my best to show it to you. Just please, talk to me with an open door. I'll try to make you feel special too. That's what I'm saying, bro. You don't have to do the same thing, but I just want you to hear me out and wag mo ko itaboy. It's time for me. My feelings are... I can't hide it. Si Eliza po, special po siya para sa akin, kuya. Mas naging komportable po ako sa kanya dito. Yung connection po namin sa bahay niyo po, kuya, feeling ko mas lumalim po. Mas ready na po ako ngayon. Ready to know her better po. Ang patuloy na naguguluhan na si Eliza, nagbukas ng saloobin sa kaibigang si Inigo. Pero kasi syempre meron namang reason talaga kung bakit hindi ko napapa-feel sa kanya na yun, special pa rin siya. Malinaw kong sinasabi sa kanya na
bago pa ako pumasok dito, magulo na talaga yung feelings ko sa kanya. Like super. As in, hindi kami nagkalinawan kung ano ba talaga yung nararamdaman namin sa isa't isa. So you guys are basically just talking. Usap lang. Samantala, ang pinag-uusapang si Miguel, sa kaibigang si Crystal naman kumonsulta. More, it's new for me also Yeah. to do. Oo. It's your first time to do something about what you feel. But if you talk to her, yun nga, don't pressure her. Oo. We don't. We just make her No, ito. Tapos ako, syempre, gusto ko si Miguel nun. Gusto ko si Miguel nun. So, umaasa ako sa kanya kasi may mga binibitaw din siyang salita na, ano mo yun, mag-i-expect talaga ako. Oh, I get you. Yun. Syempre, ilang beses na nga niyang ginagawa, hindi siya nagre-reply sa akin. So, sa akin, sobrang confusing nun. At saka hindi ko alam kung dapat ko maramdaman sa ganun. Yeah, I get it. Before, ayun yung hinihintay ko sa kanya. Ayun yung hinihintay kong sabihin niya sa akin. And I can feel something for you. Kasi ang daming chance ang daming chance. Ako ni-move ko sa chessboard. First move ko. I think it's your turn. Nagawa mo na yung part mo. Huwag ka na mag-isip. Importante nagawa mo yung part mo. And you were still figuring things out. You're not supposed to figure everything out in just one hour. Bro, honestly, Tuwing gabi. nakakakilig to. Hindi naman siya problema pala. Nakakakilig. Oo nga. Totoo nga. It's not a problem. It's just something you both have to work on. If you both want the same thing, it's something you both could work on. Hindi pala siya problema. Problema siya. Hindi siya problema. Problema siya. Why? Kasi nga, pumasok ako dito na parang nawawala na yung feelings ko sa kanya. I want her to really do what she feels like doing. What she feels in her heart, what she feels in her mind. I don't want anything to persuade her na to go the other direction just because someone said or that's what other people think. Kasi what's important is how she will feel. Kasi in the long run, that's what will make her happy. Ano ba gusto mo? Ano? Narinig mo ko. Ano? Basta wala. Gusto ko lang din makilala. Be open and siguro just tell them na you just want to get to know everyone first. So, but yeah, yun, good luck. Basta manok ko si Miguel. Sana manalo. Joke lang naman talaga yung sinasabi ko manok. Joke lang yun. Thank you so much. Maya-maya pa, nakakuha ng tiyempo si Marco para kausapin ang naguguluhang si Eliza. Okay lang. Okay lang. Okay lang talaga siya. Tabi mo na ako like. Ikaw, okay ka lang? Ako naman. Eh, kasi katabi mo na ako eh. Ang mga tumatakbo sa utak mo rito. Wala, kasi minsan hindi ko yung maintindihan sarili ko. Masasabi ko kuya na ka-vibe ko talaga siya. Yung mga ginagawa niya kuya is parang nagbibigay din sa akin ng saya and peace of mind. Oh, she's back. Hindi ko mahanap yung flower ko. Favorite ko yun eh. Ang ganda ng pagsuot mo tapos. Machi, di ba? Ang ibang housemates, hindi mapigilang magmasid sa masinsinang pag-uusap ni Marco at Eliza. Legit! Legit! How do I make you feel? Grabe naman yung mga tanong mo. Hindi na natawa. What is it gonna end? Kaya pag tinatanong ako, are you happy? Oo. Kasama ka dun. Sinisip ko bakit masaya ako. Tsaka komportable ako sa'yo. Torpe ba si Miguel? Oo. Ikaw, torpe ka ba? Oo. Hindi naman. Oo. Ako? Paano mo nasabi? Wala lang. Ay, hindi denial lang. Ano yung denial? Wala lang. Lingid sa kaalaman ng dalawa na ang pinag-uusapang si Miguel ay nasa boys' bedroom lang. Hindi Miguel. Hindi, siya. Siya nag-first move sa'yo. Kahit torpe siya. Napapansin ko na malapit talaga sila ni Miguel dahil ano naman ho sa kaalaman ko na magkakilala na sila kahit bago pa pumasok sa loob ng bahay niyo ho. And si Miguel kuya, close ko rin naman ho siya. Migueliza. Such a perfect
combination. Puro kuya, nasa sa akin na para mag-set ng boundaries. But I'm pretty sure you really wanna pursue him. Maya-maya pa, Lalaba rin ako. Miguel, laban na tayo? Wala pa ako labado eh. Wala ka pala. Sasabay tayo. Sige, samahan kita. Pala kayo maglaba. Sorry. Hindi talaga. Malalaba ko mag-isa. Kaya ko sarili ko. Parang na bad trip ka. Uy. Parang na bad trip. Hindi talaga. Bad trip ka talaga. Mali. maya-maya pa, si Eliza kinausap ng malalapit niyang kaibigan. Kasi sabi niya na parang what matters talaga is you. Yeah. What you feel, how he makes you feel. It's always you. It's always you. Kahit yung mga sinasabi niya sa akin, sabi niya, if you're gonna talk to her, make sure na hindi siya mape-frustrate, make sure na yung feelings niya sa kanya lang, make sure na masaya pa rin siya, make sure na she's honest. Lagi siyang make sure, lagi siyang ingatan mo sa inyo. Lagi. It's always been about you. Kaya sabi ko sa isip ko, hindi mo na mahal mo na talaga yan. Kasi hindi ka ganyan, Miguel. Kasi willing naman siya eh. Willing siya. Lahat ng ginagawa niya dito, hindi talaga siya ganyan. Napakabuti na po. Yung sobra. She fell but he fell harder. She fell first, but he fell harder. And he fell for another. Saan kaya hahantong ang kwentong pagkakaibigan na ito ni Miguel, Eliza at Marco? Yan ang dapat nating abangan.